Magandang hapon mga ka-farmers, mga katropa. Nandito tayo sa area natin na yung dito sa isa sa area natin sa farm, sa LA Farm. Ninisan kasi natin ito yung nakaraan, around May. Then May 15 nag-umpisa tayong magtanim ng mais. Then ngayon, time na naman August 19 na tayo nag-harvest. Ito yung resulta sa intercropping na ating ginagawa. Kasi nag-aaral tayo kung paano yung productive yung farm natin. Ito ang resulta. Bali, pagtanim natin ng mais, may ebidensya talaga na tumubo din ito sa itong farm. Ito, hindi natin in-applyan ito ng abono. Kaya ganito lang kalaki. Yung iba kasi intercropping lang pero kumbaga minus gastos mo na yung ginagawa natin dito sa area. Kasi nag-study tayo kung ano ang kahinatnan ng ating punlang mais. Ito kalaki. Mga katropa, mga ka-farmers, yung kung may area din kayo na kagaya nito, kagaya yung linisan nyo, amin nyo yung mga kumbaga madali lang yung harvestin, hindi pa matagalan. Kasi isa din tayo ito sa paraan na makasurvive ang ating farm kasi matagal talaga kung farming talaga yung basihan natin, matagal yung return of investment. Ito tawag nila. Ito, doon sa banda sa taas, natapos na nila. Then papunta na sila dito. Baka bukas ito, August 20, tapos na to. Siguro pang mga hapon. Then, yung harvester natin nandun sa taas. Then ako ang taga-hakot ngayon. Kaya gusto ko rin ma-update kayo. At saka salamat din sa mga advices nyo na i-apply natin itong intercropping sa ating farm. Kasi sa bandang ito, mga punong niyog, habang naghihintay tayo ng 3 o 4 na buwan, may ginawa din tayo na production ng mais dito sa sa ilalim. Kasi nilinisan natin yung para natin yung mga niyog natin ma-productive din. Ito, resulta. Salamat na sa comment na at sa mga suggestion niyo, mga katropa, mga ka-farmers.